makita. We cannot fight nature, but yung pong mga flood control projects dapat sa lalo madali pa dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yun ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion. Nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay pansi-pansi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, Magbula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahahanapan ng solusyon, magbibigyan ng solusyon ng pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanila po pinaghirapan ay taon-taon. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po ay nagagalit na rito dahil siya po ay taga-Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag pinaghati-hatian, magsipot-sipot talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusatan at lulusutan. Kung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Correct.